bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung itong channel na ito ay nagla-live, malalaman po ninyo kung nakasubscribe kayo sa akin, ha. So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so actually kung nagtataka kayo bakit nandito ako sa labas na vlog ngayon, no? Nasa labas po ako sa bahay ng aking kaibigan, no? Na dito kami nag-overnight kasi birthday ng kanyang tatay. Okay? And papasalamat ako sa mga kasamahan namin na binigyan kami ng opportunity na makastay sa kanilang guest room nila. Tapos doon na kami magpapalipas, no? Kasi bukas pupunta raw kami, may resort kaming pupuntahan, no? Kasi paano naman, ipapasyal ko rin yung aking mga nag-aalaga sa aking baby, no? Yung anak ko na si Brad, tapos si Mrs. ko, no? Ipapasyal raw kami. So this is impromptu, no? Hindi ko naman plinano ito, pero we take it as a blessing. So kahit may trabaho yung Mrs. ko, so ginagrab na rin namin yung opportunity para naman paminsan-minsan magkabanding-banding tayo bilang pamilya. Okay? Ito. Nagsalita na po itong si VP Sara sa issue ni First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyari doon sa Amerika nung meron silang kasamahang na-overdose at namatay. Ito po, i-play natin. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po nang naaresto. So itinatanggi ito ng Malacanang through PCO Attorney Claire Castro. Hindi nila aaminin ito, di ba? Sabi nila March 10 dumating, bla bla bla. Ang sa akin lang dito, no, hindi kasi nyo mapagtakpan yan. Kasi nung time na yon, marami po mga edited pictures. Di ba? Pinagpipistahan doon sa social media yung mga nakakatawa nga lahat ng mga nagko-comment doon na maganda mga kung ano-anong mga hindi tunay na profile, okay?
Oh. Tapos, nagkahiwi-hiwi na yung mga editing eh. Kasi may pinost sila na nagpapatunay raw na si First Lady ay nandito na sa Pilipinas. Pero wala namang video na maipakita. 'Di ba? Kasi usap-usapan kasi, meron kasing mga kwento na hinold ang First Lady doon sa Amerika. Dahil nga iniimbestigahan sila na merong na-overdose na kasamahan nila sa kwarto eh. Para malihis itong issue na ito. Kasi pumutok yung issue na yun eh. Yan ang ginawa nila. Isa lang ito sa anggulo na yung minamadali nilang maaresto si Tatay Digong para doon na lahat nakatutok sa issue ng pagdakip kay Tatay Digong. So, in that way, mapagtakpan yung kay F. Eliza na hold siya doon sa Amerika. Play. Ito or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga... Yan ang sabi mo na nandito na sa Pilipinas pero walang video. Puro picture. Tapos pinagtawanan pa, no, na edited. 'Di ba? Representative ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito Paano naging fake news yung sinabi ni VP Sara na ang pinagbabasihan ni VP Sara sa issue na ito, yung police record doon sa Amerika na nandoon po di umano ang pangalan ni F. Eliza at meron doon na nakablatter doon na ito yung nangyari, may na-overdose. Hindi man binanggit kung anong na-overdose niya, basta namatay doon sa loob ng kwarto na magkasama sila. Di natin alam kung anong kabuoang storya niyan. Okay? So siguro naman hindi matatawag natin fake news kapag ang pagbabasihan natin yung records doon sa police. Di ba? Play. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon. Sinabihan mong walang galang si VP Sara, bakit kayo? May galang ba kayo? Sa ginagawa nyo ni kay Tatay Duterte. Dating presidente yan parang aso na dinala nyo at kinulong nyo doon sa cage. Parang ganon. Ang tanong, nire-respeto nyo ba? Bago nyo sabihin ang word na respeto, dapat kayo rin ka-respeto. Yan ang hirap sa inyo, Claire Castro na nagpapayo kayo ng respeto, kayo rin naman ang unang gumagawa ng kabalastugan na wala kayong respeto. Di ba? Ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice President? Dapat pa rin paniwalaan si VP Sara Claire Castro kasi ang trust and approval rating niya ay sobrang laki at yung amo mo na si Bongbong Marcos 25% lang at si Martin Romualdez 14% lang. Yun ang pagbabasihan natin Wala nang naniniwala sa mga amo ninyo. Pero si VP Sara po, naniniwala po ang taong bayan. Kasi kitang-kita namin ang mga galaw ni Vice Presidente, no? Na tunay na may malasakit sa bawat isang Pilipino. Tingnan ninyo yung mga rally-rally ninyo. Di ba? Wag niyong lokohin ang mga sarili ninyo. Kaway-kaway pa kayo sa hangin dyan Yung mga tao, in-scripted nyo na sisigaw ng BBM. Ayan tuloy, napahiya kayo. Duterte yung sinisigaw. Pero si VP Sara, hindi pa nagdadala yan ng ayuda. Lumalakad pa lang yan sa mga daanan. Pero ayan, dinumog ng mga tao. Parang nagwawala na ang taong bayan pag makita si VP Sara.
Yun ang pagbabasihan mo, Claire Castro, ha? Oh. Presidente. Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Nauna nang nanindigan si Vice President Duterte na ang mga nangyayari ay paraan umano ng administrasyon upang atakihin at siraan ang kanilang kalaban sa politika gaya na lamang ng kanilang pamilya. Jed Neresina, UNTV News and Rest. Ang mali talaga dito sa administrasyon na ito is yung ginagawa nila yung mga dati ng mga taktika eh. Oh, bakit ko ba nasabing dati na yung mga taktika na yan eh? Kung magpalabas ka ng issue, wag mong isabay sa eleksyon. Kasi questionin kayo eh na paninira yan eh. Dapat ang ginawa nyo sana, pagkatapos ng eleksyon, nilabas nyo yung video na yan. Di ba? Malapit na yung eleksyon, nilabas nyo yung video, sino pang maniniwala dyan? Ang taong bayan ngayon matalino na, hindi na yan mauuto sila. Okay, so kahit anong paninira ninyo, ang sigaw po ng bayan, Duterte pa rin. Okay, so guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At usap-usap tayo sa comment section. Maniniwala ba kayo na totoo itong nangyari kay F. Eliza sa Amerika na meron po silang kasamahan na namatay dahil sa overdose? Okay? So, ayun, give us your opinion, no? At don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And ano pa ba? Para updated kayo lagi. Okay? Dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan na kalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.